The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. This is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will extol Him. Psalm 13 verse 6, I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. Let us pray. Heavenly Father, our Yahweh, our Adonai, you are full of God, of goodness, power, and thank you for Communion Sunday of this another hopeful year. We are grateful for the gift of life and your unfailing love in your presence. We welcome you, Holy Spirit, to fill this place, to inspire our worship, and to open our hearts and minds to your eternal wisdom and truth. Faithful God, we thank you for the victories won in the past year because you help us through in every circumstance. And as we stand at the beginning of this new year, we come in obedience. And so we surrender greed, lust, envy, hatred, selfishness, idleness, disrespect, and even lack of love. Forgive our sins and iniquities as we trust your word in Hebrews 12 verse 8, which says, For I will forgive your wickedness and will remember your sins no more. Thank you, Yeshua, that as believers in Christ, you freed us from the penalty and judgment of sin, which is death. Because you took that condemnation upon yourself, your blood dripped in that old rugged cross thousands of years ago, with the promise of eternal life, for you have risen from the dead. Hallelujah. Lord, help us focus our hearts, ears, and minds solely on you, casting aside distractions as we hear God's word. May our songs, prayers, and listening to your word bring glory to your name. Bless our musicians as they sing praises to you. Our dear Pastor Ed who will share your word, the prayer leaders, the ushering ministry, finance and admin team, multimedia and technical staff, others involved in this worship service, church members and visitors. Give us the gladness as we serve the one true, holy, and living God. We commit this service into your hands, trusting you to speak to us and change us by the renewing of our minds through your great transforming power. May we honor and glorify your name today and forever. In Yeshua's precious name we pray. Amen. Amen. Happy New Year po, Sir Bacoor. And maaari ba nating batiin yung bawat isa na Happy New Year, kapatid. Taot puso tayo nagpapasalamat kasi naging matibay tayo. Sinustain tayo ni Lord for the whole 2025, and we believe that our Lord will continue to bless us, to sustain us. Hallelujah. We sing, Jesus, you're alive. Jesus, you're alive. You are alive. You are the reason why. Jesus, you're alive. You are the life and resurrection. Amen. Jesus, you're alive. You are alive. You are the reason why. Jesus, you're alive. You are. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. Hey, we will sing praises. We will bless Him this new year. Jesus, you're alive. One on one. You're
to testify and I live because you died. I give my all to you, I give my all to you. You gave your life for me. Sing. There is no one like you, Jesus. Oh, there is no There is no one, there is no one like you, Jesus. There is no one, there is no one, there is no one. Give me singing. There is no one, there is no one, there is no one like you, Jesus. There is no one, there is no one, there is no one like you, Jesus. And I live to worship, and I live to worship you. I give my all to you, I give my all to you. You gave your life for me. And I live to testify, and I live because you died. I give my all to you, I give my all to you. You gave your life for me. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. Tunay na walang katulad ang paniwala niyan. Hallelujah. Kaya muli ating kaawitin. There is no one, there is no one, there is no one like awitin natin, church. There is no one, there is no one, there is no one. There is no one. There is no one, there is no one, there is no one like you, Jesus. There is no one, there is no one, there is no one like you, Jesus. There is no one, there is no one, there is no one like you, Jesus. There is no one, there is no one, there is no one like you, Jesus. Jesus, we'll continue to sing praises to the Lord. Hallelujah. For all that He has done for us, we will give Him back all the glory that He deserves. My Savior, Redeemer, lifting me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same as you gave me. From the everlasting into the world we live, the Father's only Son. You see, to live and to die, you rose again on high, and you
For the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Sing once again. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to. Pagpapakad natin ang Panginoon sa lahat ng ginawa na sa ating buhay. Maraming salamat, Lord Jesus. Tunay na, Lord, dahil mo na ano, babalik namin ang karangalan na nararapat para sa inyo, O Lord. Hallelujah. Holy, 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 our God is on the throne. So firm is His foundation, no power can overthrow. And He shall reign forever and ever. One everlasting ages, through time His truth revealed. While kings may pass like shadows, our God is sovereign still. He shall reign, He shall reign forever and ever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. He shall reign forever. And He shall reign forever and ever. Oh, He shall reign, and He shall reign forever and ever.
the cross, Lord. Thank you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, you gave amazing grace. We sing, thank you for this love, Lord. Thank you for the endless hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. We sing to our God, worthy is the Lamb. Worthy
to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Church, Jesus Christ we sing, Lamb of God. Hallelujah. We bring you all glory, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po ay manalangin para sa ating offering. Sinabi sa mga Kawikaan 3, verse 9 to 10, Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani. Siya ay iyong handugan, sa gayon kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Aming Yahweh, aming Ama sa langit, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kakayahang mag-sustain ng lahat ng aming pangangailangan. Ang aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan, maraming salamat po Ama sa iyong walang hanggang katapatan. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na kaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa buong taon ng 2025 sapagkat kahit kailan ay hindi niyo nga po kami iniwan ni pinabayaan. Salamat sa inyong pagkalinga at pagmamahal na walang katulad. Aming Diyos, sa umagang ito ay tinataas po namin sa iyo ang aming mga kaloob. At pasasalamat bilang pagkilala at pagtugon sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Salamat Panginoon sapagkat binigyan mo po kami ng kakayahan upang kami ay makapagbigay. Salamat din po sa mga kalakasang pisikal at karunungan na pinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw upang maisagawa namin ng may kaayusan ang aming mga trabaho, ang mga negosyo. Kinikilala po namin na ang lahat ng ito ay nagmula sa iyo at kaloob mo po sa amin. Salamat po sa paglalagay sa aming puso na kami ay magkaloob. At sinabi mo sa iyong mga salita na magbigay kami ayon sa pinasya ng aming mga puso. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Dalangin po namin na patuloy mong pagpalain ang mga trabaho, negosyo at lahat ng kakayahang kaloob mo sa aming buong kapatiran. Dalangin din po namin, Ama, ang mga tagapamahala ng salaping ito na patuloy mong pagpalain at pagkalooban ng maayos na kalusugan. Patuloy mo pong gabayan at bigyan ng karunungan upang magamit ang mga salaping ito ayon sa iyong layunin para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian at magamit nga po ito sa iyong layunin para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Muli, maraming salamat po aming Yahweh. Tunay po na ikaw ang aming Diyos na hindi marunong sumira sa kanyang mga pangako. Tapat sa lahat ng umiibig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga tuntunin at ipinadarama mo ang iyong pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salinlahi. Salamat po aming Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. Amen. My strength when I am weak, you are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool.
You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name, and worthy is your name. When you look right out again, now there has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, because washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. All the sons and daughters, we are ransomed by our Father through the blood. The blood. And there is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, He has washed me white. Thank you, Jesus, you
Jesus to save my life. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin po ang ating Diyos na buhay. Okay, tayo po muna ay manalangin. No? Lahat tayo ay dumulog sa panalangin gabay ng Panginoon. Aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran. Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Diyos na nagbigay ng buhay sa amin. Ama, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Parangalan ka, paglingkuran ka ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay na kaloob mo sa amin. Lubos pong nagagalang ang aming mga puso. Sapagkat sa nakalipas na 1 taon, hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang iyong banal na salita. Luwalhatiin ang iyong mga pangako, aming Ama, na natili kang tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Aming Diyos na tapat, purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, muli mo kaming tinipon sa lugar na ito upang aming kang luwalhatiin, pasalamatan, dakilain ka, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Ama, idinadalangin ko po sa iyo ang iglesyang ito, ang mga kapatiran na muli mo, Panginoong, tinipon sa lugar na ito upang ikaw ay aming sambahin. Dakilain ka, o aming Ama. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan, o aming Diyos na banal. Buhay ka, Panginoon. Tunay na nangungusap ka sa puso at kaisipan ng bawat mananampalataya. Kaya po, Panginoon, dalangin ko na samahan mo kami sa lahat ng aming mga iisipin at sasabihin, lahat ng aming gagawin. Ikaw lamang ang maparangalan. Ikaw ang madakilang aming Ama. Ikaw ang mapasalamatan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang aming mga kapatiran. Ano man po, Panginoon, ang pinakamimithi design ng bawat isa. Physical man ito, spiritual man, financial man, Panginoon, o ito man ay kagalingan aming Ama. Inihiling po namin, pagpalain mo kaming lahat. Aming Diyos na pinaggagalingan ng iba't ibang pagpapala. Salamat po, Ama. Muli naming gugunitain na kapag sumasapit ang unang linggo ng isang buwan,
aalalahanin po namin o gugunitain ang iyong pagkamatay sa krus at sa iyong pagbabalik. Aming Ama, ang kahilingan po namin, ikaw po ang magministeryo. Aming Diyos na buhay, ikaw ang mangusap sa puso at kaisipan ng bawat isa sa amin. Saliksikin mo kami, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat na dumulog sa iyong banal na hapunan. Aming Ama, salamat po. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pong panambahan sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. And amen. Praise the Lord. Ang lakas ng palakpakan niyo po, no? Mas laksan pa natin. Para kay Lord, ha? Para sa Diyos po yan, hindi para sa tao. Okay, bago po tayo magsimula, mga kapatid, no, sa pagbibigay po ng mga pare-paranalya, no? At nais ko po nabasahin sa inyo, no? Mula sa unang aklat ng Korinto, Kabanata 12 o 11, sorry po. Sa mga talatang sumusunod, papakinggan nyo lang po, no, hayaan natin na ang salita ng Panginoon ang siyang mag-minister sa ating mga isipan at sa ating puso. In 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 27 up to 29, kung may mga Biblia po kayo, samahan niyo akong magbuklat. Pakinggan po natin ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa mga talata pong ito, verse 27, 28, and 29, kaya't ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, nagkakasalak sa katawan at dugo ng Panginoon. Talatang 28, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Talatang 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili, mga kapatid. Mga kapatid, dahil ang Diyos na tapat na ating sinasamba, kailangan din po natin na maging tapat sa Panginoon. Kung meron tayong mga kahinaan, pagkukulang sa Diyos na nagsisilbing dumi sa puso at isipan ng isang tao, mga kapatid, bago po natin hawakan ang tinapay bilang pagtanggap at ang laman ng saro, ang tinatanggap po natin ay ang katawan ni Kristo. Amen po ba? Okay, ha? Mga kapatid. At walang makakapagsabi sa atin na tayo ay hindi nagkakasala. Aminado po ba tayo? Kaya po bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos bago natin itin, bago natin tanggapin ang tinapay at ang dugo ni Kristo. Gawin tayong karapat-dapat na makitulog sa banal na hapunan ng Diyos. 1 minuto po, mga kapatid. I-confess po natin lahat. Amen? Sige po, 1 minuto po at pagsisihan natin ano man ang ating mga kahinaan.
Time is up. Tinatawagan ko po yung mga tatay sa ating harapan na maglilingkod po sa inyo. Mga tatay, tanggapin po natin ito na may kalinisan at katapatan sa ating puso at isipan, mga kapatid. Be still and know He is God. In the quiet, hear His voice. When the storms are rolling, in His peace you can rejoice. Be still and know He is here. Rest in His love. There's no fear. Trust in His way. Don't let go. Be still. Be still. He will lead you through the darkest night. His hand will never let every trial, every His power will sustain you all. Be still and know He is here. Rest in His love. There's no fear. Trust in His way. Don't let go. Be still, be still. He will lead you through the darkest night.
Sabi po sa aklat ng unang Korinto, habang hawak niyo po ang tinapay na siyang sumisimbolo ng laman ni Kristo. Basahin po natin at pakinggan ang salita ni Apostol Pablo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. At ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin isubo ang hawak nating tinapay. At habang hawak niyo po ang sarong, ang alak na sumisimbolo ng banal na dugo ng Panginoon. Ang sabi po sa salita ng Diyos, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitipan ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tunggain ang laman ng sarong. Sige po, palakpakan niyo ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Hallelujah. May huling talata pa po, mga kapatid. Talatang 26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Hallelujah! Hallelujah! Ang sarap palakpakan ng salita ng Panginoon. Okay, ano po, ang mga tatay po na naglingkod sa inyo ay lalapit. Habang lilikumin po nila okay, check natin ha. Okay. Okay, magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Salamat sa inyo pong pagparito. Ha? Okay, masaya po ba tayo? Okay. Purihin ang Panginoon na po sa ating mga buhay. Okay, welcome po muna po. Yung mga tatawagin ko pong mga pangalan, tatayo po lamang kayo, no? At kayo po ay welcome na mga kapatiran, no? Sa inyong pagparito. At hindi po itong muli, ha? Ng inyong pagparito. Bukas po ang ating church, no? Sa mga tao pong nagnanais na mapakinggan ang buhay na salita ng Diyos. Una po nating i-welcome, galing po sa Korea, ang ating butihing senior pastor, Ate Lily, at ang kanyang buong pamilya. Oh, welcome po. Welcome back, ha? Sinabi niyo, di babalik, ha? Ayan, nandiyan na sa akin. Alalahanin po natin, pastor.
sinumpaan natin sa Diyos yan. At yan hindi pwedeng baliin natin mga pastor. Okay? Welcome po ha. At si Joanna Nicole Dayawan. Tama po ba? Sige po, tayo tayo. Welcome po kapatid. Okay. At meron din tayong bisita po galing ng Amerika, galing ng Dubai, lumipad papuntang Amerika, at ngayon po nasa Bacoor Church of God. Si Brother Mio at Ate Sally Castro. Thank you, brother, ha? Naalala ko sa mga taga-Bacoor. Okay, meron pa po, no? Si Rolando Mendros, Regina Mendros, tayo po sila. Okay, palakpakan po natin. Welcome po, brothers and sisters. Welcome po kayo. Thank you po. At si Riley, Kenneth Mendros, at Tria Mendros. Amen po, pamilya po, no? Isang pamilya Mendros. Okay, welcome po kayo sa Church of God, Bacoor, mga kapatid. Ayun po, no? At bilang pagpapatuloy po natin, mga kapatid, naranasan natin ang gabay ng Diyos sa nakalipas na 1 taon. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo nilubayan ng Diyos. Lagi siya po, no, habang tayo maglalaya. Sa pagpasok ng 2026, no, hayaan po natin na ang Diyos ang siyang gumabay sa atin. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. At bago ko po muling ipagpatuloy, no, yung nakaraan natin, no, sa unang aklat ni Juan, na ito po binigyan natin ng title para doon po sa mga ngayon lang makakarinig. At yung iba na busy po, no, sa kanilang vacation, sa kanilang paglilibot-libot, na po, sa alinmang bahagi, no, ng ating pong lugar dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa. Ano po, hahayaan ko po na ito po ay inyong marinig. Hindi ang boses ng inyong lingkod, kung hindi ang boses ng salita ng Diyos. Isinulat ni Apostol Juan upang lubos na ipakita ang tagapamagitan ng tao, walang iba kung hindi ang Diyos. Kaakibat ng liham na ito ang kasiguruhan ng kaligtasan ng tao. Salvation. Na umiiral sa makasalanang pamumuhay sa daigdig nito. Nantutuon po sa mundong ito yung mga ligtas. Pero may umiiral po eh. Nakikita po ni Apostol Juan. Maging sa panahon natin, nakikita niyo po ba yun? Yung iba't ibang katiwalian na nadidinig natin sa radyo, napapanood natin sa ating mga TV, o saan man tayo naroon, narinig natin ang mga bali-balita ito. Mga kapatid, hindi po nalilingid sa mata ng Diyos at sa pandinig ng Diyos ang mga umiiral na katiwalaan sa mundong ito habang ang mga ligtas ay nakikipamuhay. Kaya po, lulundagan ko na po ito, no? At pagkatapos po natin loobin ng Diyos na ito po'y matapos natin sa araw na ito, bubuksan natin yung aklat ni Pablo, no, sa chapter 4 ng Efeso. Okay, lundag na tayo, brother. Isinulat ni Juan ang tungkol sa Espiritu Santo. Ilan po ba sa atin na nakakakilala sa Espiritu Santo? Taas ang kamay. Bagal naman tumaas ang kamay. Nababagalan ng Diyos. Ilan po ba ang nakakakilala sa Espiritu Santo? Lahat po tayo na narito ay kilalang-kilala natin sapagkat ang Espiritu Santo ay ang salita ng Panginoon.
the Father, the Son, and the Holy Spirit, na sa panahon na ito, siya ang gagabay sa atin sa pagtahak natin sa 2026. Kaya ng Diyos na i-lead niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya isinulat ni Juan habang siya po ay naka-exile, ipinatapon sa isang isla po. Mga kapatid, tingnan natin ang mga talatang ito. Siya, ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos, ang siyang magtuturo at gagabay sa bawat mananampalataya. Amen? 27. Gayunpaman, pansinin niyo po ang sinasabi sa talatang ito, mga kapatid. 4 na beses sang-ayon kay Juan. Gayunpaman, ang Espiritu ipinagkaloob na Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganin turuan pa kayo ng iba. Pangatlo, ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, instruction po ng Diyos, mga kapatid, manatili kayo kay Kristo. Amen? 3 beses, 4 na beses pong inulit ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang gagabay sa atin. Para po sa paglalakbay natin sa taong ito, mga kapatid, imagine natin, meron tayong tinatawag na dakilang pastol na siyang didisiplina sa atin, na siyang gagabay sa atin at magiging tagapanguna natin. Hindi po kami mga leader o ang mga pastor, ang mga leader ng iglesia, kung hindi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang gagabay sa atin, magsisilbing liwanag, ay ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! 4 na beses niya kong binanggit, no? 1, isa sa masugid na tagasunod ni Kristo nung siya po'y nabubuhay pa. Okay, tingnan po natin ang mga susunod. Siya ay mananatili. Kanino? Sa mga mananampalataya. Sa mga gumagalang at sumusunod sa salita ng Panginoon. Yan po yung mga mananampalataya. Siya na may malalim na relasyon sa Diyos. Hindi po religion, ha? Hindi po religion ang ating babanggitin, mga kapatid. Kung hindi ang pakikipagrelasyon ng Diyos sa tao, matibay na tipan ng Diyos. Purihin ang Diyos. Hindi religion po kung hindi relasyon natin sa ating Panginoon. Sabi sa mga talata kong sumusunod, ngunit ipinagkaloob na sa inyo ang Espiritu Santo. At dahil dito, alam na ninyo ang buong katotohanan at ito'y masasaksihan lamang ng isang mananampalataya kapag ang salita ng Panginoon ay inyo pong pinaglalaanan ng panahon. Amen? Binabasa, sinusuri, tinitresyo, sinisik ang salita ng Panginoon. Yan po yung mga tao na may malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos.
Susunod na talata. Sabi po ni Apostol Juan, sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam na ninyo ito at alam din ninyong walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Mga kapatid, napakasarap po, no? Na ipamuhay ang salita ng Panginoon. Diyan po natin mapapatunayan ang salitang ako ba'y ligtas? Ako ba'y tinawag ng Diyos? Ako ba'y pinili ng Diyos? Ako ba'y anak ng Diyos? Mga kapatid, ang salita lamang ng Diyos ang siyang magpapatunay po sa ating lahat. Next. Excuse me po. Sabi po ni Juan, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y kanino? Nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Ang salita ng Panginoon. Ang salita po, no? Ang siyang magpapatunay sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapatiran. Kaya't mahalaga po na lagi natin napapakinggan, nadidinig ng ating mga tenga ang salita ng Panginoon. Sapagkat ito po ay pawang pagkain pangkaluluwa natin. Amen po ba? Binubusog tayo ng salita ng Diyos hanggang tayo po ay mag-umapaw, mga kapatid. Totally blessed ang mga mananampalataya. Ulitin ko lang po, no, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Kapag wala ang salita ng Panginoon sa isang tao, hindi natin matatanggap ang salita ng Panginoon. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Nakikita niyo po yung laging sinasabi po ng mga tao sa paligid natin. Mga kapatid, to see is to believe. Pag nakita ko, Kuya Ed, pag nakita ko, Pastor, paniniwalaan kita. Pero tingnan niyo po sinasabi ng kasulatan po. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng mga taong makasanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Susunod, kapatid. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak. Kapatid, ang Holy Spirit ibinigay sa atin ng Diyos. Tatak yan. Amen? Bilang tatak ng pagkahirap sa inyo ng Diyos. Hallelujah. Verse 14. Sang-ayon po yan kay Pablo. Ano po? Pagtutulong-tulungan po tayong magministeryo ng mga tumatayong apostol. Juan, Pablo, Peter, napakatyaga ng mga taong ito. Hanggang sa panahon natin, pinagtutulungan tayo, no, ng mga sumulat kung paano niya tayo
mag-grow. Lalago ang ating pananampalataya. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon, pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Ang Espiritu Santo po. Hindi po ang inyong lingkod kung hindi ang salita ng Diyos. Hallelujah. Next. Mga kapatid, sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen? Sa Diyos po. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. At habang naririnig niyo po, no? Naririnig ng ating mga tenga ang salita ng Panginoon na siya huhubog sa ating pananampalataya. Tapos po tayo, ilang minuto lang po na nakaraan. At least narinig niyo po, no, yung mga nanggaling kung saan. Narinig niyo po ang unang aklat, Kabanata 2 ni Apostol John. Okay, dumako naman po tayo kay Apostol Pablo. Sa aklat po ng Efeso, ano po, sisimulan natin to, hindi po manggagaling from verse 1, verse 2, verse 3. Kung hindi sisimulan natin, para po natin makita ang Diyos sa buhay natin bilang isang iglesia. Sa aklat po ng Efeso, Kabanata 4 po tayo magsisimula, mga kapatid, at ito po'y suriin natin. Napakaganda pong siyang gabay natin sa pagtahak natin lahat sa 2026. At ang Diyos po magpapala sa ating lahat. Sabi po sa aklat po ng Efeso, mga kapatid, ang pangunahing layunin po ni Apostol Pablo sa sulat po na ito ay upang talakayin ang mga kautusan ng Panginoon sa mga taga-Efeso. Kinuha, nilikom ni Apostol Pablo ang lahat ng instruction. Okay? Kaya po niya nasulat ito, mga kapatid. Ang pangunahing layunin nito ay upang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Sabi po doon sa chapter 1, verse 10, isa rin itong panawagan sa mga anak ng Diyos na isabuhay nila ang kahulugan ng dakilang panukalang ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus, mga kapatid. Kaya po ipapaalala ko po talaga pong tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kapatid, siya lamang ang nararapat na maghari. Ang Panginoon lamang ang Diyos ang siya pong dapat maghari sa ating buhay. Sa unang bahagi ng aklat nito, tinatalakay ng sumulat, walang iba kundi si Apostol Pablo, ang pagkakaisa. Tinalakay niya ito o rito ang paraan ng pagpili ng Diyos Ama sa kanyang bayan. Tingnan niyo po, ang Diyos Amang nasa langit, ang siya pong pumili ng kanyang bayan. Hallelujah. Tinatalakay niya rito ang paraan ng pagpili ng Diyos Ama, ang kanyang pagpapatawad at pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang kasalanan.
sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At kung papaanong pinatutunayan ng Espiritu Santo na matutupad ang dakilang pangako ng Diyos. Sa ikalawang bahagi na may nanawagan siya na gawin nilang makatotohanan ang kanilang buhay bilang isang lupon na mga mananampalataya, ang kanyang bayan, ang kanilang pakikipag-isa kay Kristo at ikinumpara ni Pablo ang pagsilang ng Iglesia. Amen. Hallelujah. Pakita natin ang title nito, mga kapatid. Ito po ang kailangan ng Panginoon sa Iglesia nito. Ang magkaroon po tayo ng malalim na pakikipag-isa sa Diyos. Ang pagkakaisang dulot ni Kristo, mga kapatid. Basahin po natin ang nilalaman nito. Meron po itong 29 na mga talata. Tingnan po natin ang laman ng liham ni Apostol Pablo. Pagmasdan po natin, susulilin po natin ang bawat binabasa po natin salita ng Panginoon. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Talatang 2. Si Paul po, si Pablo, ay isang bond servants. Isang alipin ng Panginoon. Kapag tayo po ay alipin ng salita ng Diyos, sino po ang sinusunod natin? Ang sanlibutan po ba o ang salita ng Panginoon? Dapat isa lang po. Kung ano ang sinasabi ng salita, hindi ng salita ng tao, kung hindi ang salita ng Diyos. Tignan niyo po yung mga kautusan po, ha? Titignan niyo po yung kautusan, no? May instruction po, no? May batas. Okay? May batas. May kautusan at instruction ng Diyos. Tuntunin ng Diyos na dapat tundin, sundin ng bawat mananampalataya. Sabi po sa verse 2, kayo'y maging mapagpakumbaba. Amen? Mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Tuloy-tuloy lang po tayo. Sikapin ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Matibay po natin itong panghahawakan, mga kapatid. Itong mga talatang ito. Bakit? Sapagkat may iisang katawan at iisang espiritu kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Yan po ang ating magiging gabay, ang salita ng Panginoon. Amen? Church? Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Next. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag
Sino po ba yung mga bihag na yan? Mga kapatid, ako, ikaw, tayong lahat, binihag tayo ng Diyos. Amen. Pagkatapos tayong palayain ng Diyos sa pagkakabihag, pagkakagapos ng kasalanan, tinupos tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Mga kapatid, naaalala niyo po ba ang cross? Nang ipako ang Panginoong Hesukristo sa cross, lahat ng kasalanan ng sanlibutan, kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan natin lahat, ay kasamang naipako. Nang ipako si Kristo sa cross, upang ang tao ay hindi na muling magkasala. Amen. Isang beses lang pong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa plano ng Ama sa kanyang buhay. Isang beses lang pinagtagumpayan. Hindi pa ulit-ulit. Kaya ang tao po nalulungkot ang Panginoon, nahahabag siya sa maraming tao kapag paulit-ulit na nagkakasala. Hallelujah. Isang beses lang pong ipinako. Nagsakripisyo ang kanyang buktong na anak upang ang tao ay hindi na magkasala. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Nakikita po natin dito kung ano po yung mga kaloob na makapagpapatibay ng ating iglesia. Next. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna. Okay? Bumaba po ang Panginoong Yesus sa lupa, na? Kasi kung walang bababa, walang papanik. Mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna. Siya sa kalalimang bahagi ng lupa. Isipin niyo po yun, mga kapatid. Tagus-tagusan naman. Ilalim ng lupa, papunta ng kalangitan. Pambihira ang kapangyarihan ng Diyos. Ma-amaze ka sa salita ng Panginoon. Amen? Next. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sanlilikha. Yung glory po ng Diyos, mga kapatid. Yung liwanag ng Diyos sa sanlibutan ay manatiling nagliliyab. Nagliliwanag. Hallelujah. Ulitin ko lang po, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong nilikha. Sang nilikha. Purihin ang salita ng Diyos. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Okay, pagmasdan niyo po yung babanggitin po dyan. Ni Pablo po. Apostol, una. Ang iba na may propeta. Ang iba'y mga ibanghalista. At ang iba'y mga pastor at guro. Pagmasdan niyo po kung ano po yung special gift na binigay dyan sa mga binabanggit sa salita ng Panginoon. Ayon kay Apostol Pablo. Okay, tatanungin ko po kayo, church. Baka po tayo ay tinatawag ng Diyos na banal. Baka po nangungusap ang Diyos sa iyo, kapatid. Gusto mo ba magpastor?
Gusto mo bang maging guro? Maging evangelista? Listen, church. Ang Diyos ay tumatawag. Ang nais ng tao, mag-responde ka lang. Nadidinig niyo po ba ang boses ng Diyos? Baka po tayong tinatawag na maglingkod sa Diyos. Pansinin niyo po yung mga ibinigay na kaloob ng Panginoon sa atin bilang isang iglesia. Apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. 5. Kung papansinin po natin yan, bit ng 5 yan ang ebanghelyo ng Diyos. Amen? Para ipangaral sa tao. Kapatid, ulitin ko, baka po tinatawag tayo. Tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod. Kung narinig niyo po ang salita ng Diyos, say Amen. Opo, dinig na dinig natin ha. Okay, at binigyan niya ang ilan na kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba na may mga evangelista, at iba'y mga pastor at mga guro. Bakit mga? Ibig sabihin ng dami po. Ang dami magpapastor. Praise the Lord, mga! Kapatid, kabilang ka dyan. Pero hindi pa po tayo matataposan mo. Mahaba pa po ang pag-aaralan natin. Ang loobin ng Panginoon po na ito po ay ating pong mailahad sa congregation ito. Baka po ang layunin ng Diyos, kaya po tayo nananahimik sa ating tahanan, sa ating lugar, na nangungusap pala ang Diyos. At saka lang po natin masasabi, pampihira, Lord. Bakit ngayon mo lang ako tinawag? Di po ba? Kung tayo po ba'y tatawagin, uugod-ugod na tayo ganun. Ano po? Tingnan niyo po ang ating mga sarili. Mas magandang tawagin tayo ng Panginoon sa edad nating kabataan. Amen? Pampihira. Next. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang alin po? Ang body of Christ, ang katawan ni Kristo. Manatiling matatag ang katawan ni Kristo, ang iglesia. Amen? Nasa likod po. Amen po ba? Maliwanag po, no? Mas maganda po yung maliwanag na ating napag-aaralan. Pero yan po yung walang dagdag, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon. Instruction po yan sa mga nangangaral ng salita ng Diyos na huwag natin dadagdagan at babawasan ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Okay, next. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14, tuloy-tuloy po. Nang sa gayon, hindi tayo magiging katulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw na mga taong angangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panlilinlang. Talatang 15. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na tulad ni Kristo na siyang ulo ng ating lahat. Tingnan niyo po ha, pagmasdan niyo po ang iglesia. Ang ulo po ng iglesia nasa inyong harapan. Nagmi-minister po ang Panginoon. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan
na pinag-uugnay-ugnay na mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, pagmasdan niyo po ang iglesia, mga kapatid, lumalaki ang katawan. Ibig sabihin, tumadami. At pinapatatag niya ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig natin, mga kapatid. Pag-ibig, nagkakaisa tayo na nag-iibigan. Amen. Hallelujah. Next, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Mga kapatid, dito po ako pansamantala magsasara po, no? Ang bilis ng oras, ano po, parang gusto ko pa po eh. Parang gusto ko pa magsalita. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Next. Tapusin ko na po hanggang talatang 20 po. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, wala na silang inaatupag kung hindi pawang kalaswaan. Talatang 20. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Sige po, palakpakan natin. Diyan po natin bubuksan, no? Ang 2026. Pambihira, no? Makikita natin kung paano tayo pangungunahan ng Santong Espiritu po, no? Sa lahat ng ating iisipin at gagawin, hayaan po natin na maluwalhati, madakila ang Diyos sa iglesia nito. Sige po, tinatawagan po yung mga awit, ang mga kabataan po. At nais ko po na patuloy natin po na awitan ng Diyos. Awit ng pasasalamat sa nakalipas na isang taon, mga kapatid, na hindi tayo iniwan at pinabayaan man lamang ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Muli po ating palakpakan ng Panginoon sa pagkakita ng Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to say you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, for the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. For the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Let us close for our closing prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katagumpayan sa pagsamba sa amin na aming sinasagawa ngayong araw. Salamat sa iyong presensya na patuloy naming nadama, sa iyong salita na nagpapalakas sa aming pananampalataya, at sa kapayapaang bumalot sa aming mga puso. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa aming mga pastor sa kanilang walang sawang paglilingkod, paggabay, at pagmamahal sa iyong gawain. Salamat din po sa bawat kabahagi ng gawain, sa mga naglingkod sa awitan, sa panalangin, sa paghahanda, at sa lahat ng naglaan ng oras, lakas at talento upang maging matagumpay ang gawain na ito. Ama, taunay po na nagagalak ang aming mga puso sa kabutihan at katapatan na patuloy mong pinapadama sa amin. Naway ang lahat ng aming natutunan ay aming maisabuhay at ang aming mga buhay ay maging patunay ng iyong pag-ibig. Sa aming pag-uwi, samahan mo kami ng iyong patnubay at proteksyon. Pagpalain mo ang bawat pamilya at patuloy mo kaming gamitin bilang daluyan ng iyong liwanag at biyaya. May your peace rule in our hearts, your wisdom guide our decisions, and your love flow through us that others may see you in us. We entrust everything to you, Lord. All glory, honor, and praise belong to you, O Lord, our Yeshua, our God and our Savior. Amen. Thank you po sa inyong lahat na naglingkod sa araw nito. At salamat din po sa mga kapatiran, sa mga bisita po na pumarito. Mga kapatid, bakunin po natin sa ating puso, sa ating isipan, ang salita ng Panginoon. God bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pagpalain tayong lahat. Amen. Ay, mag-ingat po tayo. At sama-sama po natin sundan po, ano? Ang araw ng Biyernes ng gabi. At sa susunod na Sunday, ang mapapakinggan po natin si Pastor Dante. Palain tayo ng Diyos. Amen.